Ano, siguro yung magaling, ano siya, family-oriented siya. Yun ang pinakamagandang nakita ko sa kanya. Parang sa lahat ng bagay, kahit naiisip niya ang pamilya niya. Lalo na ngayon, no, kasi ang laki ng blessings na dumadating sa kanya. Hindi siya na-overwhelmed, hindi lumaki yung ulo niya talaga. Oo, yun okay din yun talaga. Oo. Nakikinig siya sa mga ano niya, sa mga nakatala, sa mga kuya niya, ate, yan. Kaya, saka nung nasa ano, sa Hong Kong talaga, ang galing eh. Kasi nung mga, may mga grabe yung binigay sa supporters kanya, niya doon. ang dami niya binigay sa kanya mga pera, pero oo. ang ginawa, hindi siya naggastos kahit 5. Wow, talagang tinabi niya. Tinabi niya kasi sabi niya, yata, parang gusto niyang ano, i-save yung pera para sa pamilya niya. Morning, afternoon at isang magandang pagpalang araw po mana sa lahat mga kalingap. At dito naman po ang inyong lingkod, Kabalabs TV po, no? At magbibigay sa inyo ng panibagong reaction video dito po sa tinatawag natin na pag-i-interview nga po ni Hana, no? Kapatid din ni Kalingap Dan, dito kay Papa Eds, mga kalingap, na which is na napakaganda ng kanyang ginawa or napakagaling ng question or ito yung pagtatanong ni Hana dito kay Kalingap Edo, mga kalingap, no? So ano nga ba ang ating nagustuhan dito doon mismo sa tinanong ni Hana na ano nga ba ang pinakamaganda na ugali na meron itong kanyang wifey, no? Itong si Biancy, mga kalingap, no? So dito nga po ay ating naalaman, no? Mismo sa bibig ni Kalingap Edo na ito pala ang pinaka talagang nagustuhan at pinaka na talagang nag-reach out ito, no? Na nabighani or something like na talagang nagustuhan po ni Papa Eds ito, no? Nung sinabi nga niya rito ay syempre, no, di ba? Sino ba man naman mag-aakala na ito pala ang kanyang sasabihin, mga kalingap. So ito yung mga talagang pwede pa at talagang sasabihin natin na napakagandang sinabi, mga kalingap, no? So ito po ang kanyang tinanong. So paano ka naman sinusuyo ni Biancy pag ikaw ang nagtatampo? Hindi ko alam. Pero Ako sweet lang. naman si Biancy off ka. Minsan. So parang ang sinasabi mo, ikaw ang hindi nakakatiis at laging nagchat-chat kay Biancy. Ako na lang nagtawag dito. Ako mas panganay. Ako na lang nagbibigay. Sa bagay, mas mature din. Ako na lang nagbibigay. Kasi siya medyo ano pa. Medyo ano pa ang ugali. Medyo konting pagka... Oo, kasi yung age niya din naman no? Pero naiintindihan ko kasi bata pa. Oo, pero nakaka-proud kasi yung responsibilidad niya, di ba? Sa ganong part, matured siya. Oo, yun lang. Yun wala akong masabi. Mahalaga. So, after ng issue nyo ngayon, yung issue nyo ngayon, syempre, kamusta naman si Edo at Biancy after nung mga lumabas na issue, yan, yung mga, alam mo na, yung mga bashers dyan na nagsilabasa, na nagtutulak sa issue, na ganito, ganyan. Kamusta naman ang Edo at Biancy after ng mga yun? Wala naman, okay lang naman, dati lang naman. Di naman siya masyado, dati lang, kahit nga ngayon, nag-chat kami, wala Okay lang. Wala naman nagbago off asar lang minsan yun, pagka pero wala naman. Normal na. Normal na naman. sa inyo. Sanay man yun sa akin kasi syempre, di ko maiwasan makahalubilo sa tao kasi trabaho natin makipaghalubilo sa tao. Tama. As a vlogger. Oo, kasi pag di ka rin naman may masasabi sila sa'yo. Oo. So, syempre, ang kailangan naman natin gawin is talagang makikihalubili ko kahit kanino. Off-cam or on-cam. Normal lang. So, ano ang aasahan ng mga supporters at nagmamahal na EDC sa inyo? Sa mga susunod pang taon at buwan ng EDC? Susunod na taon, masyado malayo pa yun. Malayo pa ang journey nyo? Oo. So, ano ang aasahan nila? Basta lang, mas marami pang mas masayang alaalang magagawa, mas marami pang mas hindi ko mahirap magsabi na kung ano. Ito na lang, sige. Siyempre, message mo sa mga solid supporters ng EDC na until now ay sumasama sa journey nyo. Ano ba? Message mo sa mga solid supporters ng EDC na until now ay kasama nyo sa journey nyo. Siyempre, thank you so much po sa mga fans natin dyan, fans siyempre ng Kalingap. Dahil po sa inyo yan, kung bakit andito pa rin kami, malakas. At nagpapatuloy kahit man natapos yung unang taon ng yung anniversary, dire-diretso lang po tayo sa hindi natatapos. Ito ang pinakamatagal na na kapartner si Biancy, nakakatuwa dahil
At dito nga po mga kalingap, no? So ito may karagdagan pa natin nakuha na balita dito mga kalingap na mula pala no nung time na wala pa si Kalingap Edo no dito sa larangan ng endorsiyan ng pagcha-charity ay ating napag-alaman mga kalingap na siya po ay una no nagtatrabaho birang kasi nga maganda po ang naging kumbaga di ba yung kanyang pananaw sa buhay na hindi siya kumbaga tatambay-tambay no at tatamad-tamad mga kalingap dahil nga po dito sa sinasabi niya na at pagkatapos ng kanyang siguro nag-aaral siya ay ito no pagkatapos nito ay nagtatrabaho na lamang siya bilang isang factory no isang planta o isang factory na mga kung saan ay nandun nga at talagang alam naman natin na ito ay may kaukulan at talagang pag may trabaho na ganito ay kailangan mong magmasipag kasi merong pong mga kumbaga ay di ba hindi ka pa pwedeng tatamad-tamad dito dahil nga po ay ang alam naman natin na pagka factory ay talaga mainit at talagang kailangan pawis ang kailangan na iyong ibigay no lahat no para magkaroon ng sahod mga kalingap at the same time may meron ka at ibig sabihin dito ay talagang mahirap para sa isang empleyado no at relate tayo dito sa mga ganto no na klase dahil minsan tayo nagkakaganto no mga kalingap nakapagtrabaho ng ganito na factory no sa mga kalingap so napakahirap sa isang individual na talagang nangangamuhan tayo no kung talagang hindi man natin ito kailangan na bigyan pansin pero syempre mga kalingap ito po ay kailangan natin para sa ating pamilya mga kalingap no magpakahirap tayo magtitiis at nandito po ang talagang mainit no mga kalingap na talagang ayaw po natin no na maranasan sana pero dayo nga po ay hindi at dito nga po sinabi ni Kalingap Edo na talagang ano lang po no na magtitiis lang kaya dito ating nalaman sa kanya no mismo na nandun nga at ang channel lang ni Kalingap Rab at ang subscriber ay nasa 100,000 subscriber lamang ay doon na nag-umpisa no at hinikayat nga siya na ito kasama bilang or kasama ng pagiging charity no mga kalingap dito kay Kalingap Rab mga kalingap nada ito ating napag-alaman na isa pala talaga sa nakakatulong na gumawa at talagang kumuha at nagbigay na magandang pagkakataon pag-asa na siya ay magiging isang YouTuber ay dito po kay Kalingap Rab nag-umpisa ang lahat mga kalingap syempre saan ba nag-umpisa si Kalingap Rab syempre dito po sa ating pinuno sa leader ng ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang mga kalingap so ito may mga ragdagan pa sinasabi dito si Kalingap Edo mga kalingap at dito at talagang magugulat tayo sa at nagugulantang tayo sa mga sinasabi dito talagang ito pala no ang ating hindi inaasahan na talagang nangyari pala sa buhay ni Kalingap Edo mga kalingap so ito yon Inaano ko ang nililinis or ini-improve. Wow. So ano ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo para sa pamilya mo at paano naapektuhan ang desisyon mo? Hirap ng mga tanong ito. Malalim yan. Malalim ng mga tanong Kalingap Ana. Mas malalim pa sa Pinagandaan natin yan. So yung yung paglipat ko ng trabaho dito sa sa Kalingap. Nung una kasi pandemic noon eh. Tapos nung walang nag-iisip kasi ako kung anong gagawin ko kung magtatrabaho na lang ako sa ng normal o itry ko itong ganitong klaseng trabaho na charity. Kasi nung una talaga, sobrang risk talaga nun kasi si Kuya Bal saka si Kalingap Rab, hindi pa masyado kilala ng tao. Tanda ko nung si Kalingap Rab, siguro 160,000 viewers lang, hindi pa ganun kalaki ang subscriber niya. Talagang ako, sige, try ko lang. Tingnan natin kung ano mangyari. Sobrang sugal talaga. Ako ang halos isa sa pinakaunang kasama ni Kalingap Rab. Ako, si Kuya Jason una, akong sunod, si Ian, tapos si yung isa. Hindi ko nasasabihin. So, Pero anong una mong work pala bago to? Sa nasa factory ako sa Laguna ako nagtatry ako kasi gusto ko Taga Laguna ka? Hindi, dito lang ako sa diet mismo. Try lang ako doon. Try lang ako kasi gusto ko makapag-abroad doon eh. So eto Edo, kung makakapagbigay ka ng isang mensahe sa mga taong nahihirapan sa buhay, ano ito at bakit? Magtiwala ka lang sa Diyos. Mo lang yung sarili mo. I-apply mo, parang sundan mo lang ng sipag para mas tawag dito, i-apply mo yung hirap yung pagsisika para maabot mo yung mga pangarap. So, pinaka-memorable na nagawa mo as Kalingap at bakit? Pinaka-mahirap. Pinaka-memorable Memorable na nagawa mo as Kalingap. Kalingap. Pwede sa
as a group or ano? O kahit ano, basta, oo.